Pag ba tumulong ka o nagbigay ka, gusto mo nakabalandra ang pangalan mo? Ako po si Father Piel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip, nang maunawaan at may sa buhay namin ang iyong salita. Amen. Bible passage for today is from the Gospel of St. Luke chapter 14, verses 12 to 14, and I read it for you. He said also to the one who had invited him, "When you give a luncheon or a dinner, do not invite your friends or your brothers or your relatives or rich neighbors, in case they may invite you in return, and you will be repaid. But when you give a banquet, invite the poor, the crippled, the lame, the blind, and you will be blessed, because they cannot repay you, for you will be repaid at the resurrection of the righteous." Isa po sa napapansin natin sa mga tumutulong ay dalawang bagay. May tumutulong na nagpapa-anonymous. Ibig sabihin, ayaw po nila na mabanggit o maisulat sa upuan, sa marmol, sa gate, o sa kung ano paman ang kanilang mga pangalan. Gusto nila tago ang kanilang mga pangalan. Nais nila na tanging ang Diyos lamang ang nakakaalam sa kanilang pagtulong. Mayroon naman pong tumutulong na may nakatagong interes. Nais nila na isulat ang kanilang mga pangalan sa mga upuan, sa mga marmol, sa gate ng simbahan, o sa kung ano pamang donasyon na kanilang iaabot. At hindi pa natatapos dyan. Mayroon din na tumutulong, nais nila na ang kanilang pangalan ay nakasulat sa malalaking letra ng tarpaulin o kaya naman palaging inaanunsyo. Dahil kung hindi mo ito ginawa, sila ay magagalit, sila ay magtatampo at hindi na muling tutulong pa. Sino ka sa dalawa? Isa pong malaking aral ang itinuturo sa atin ng Diyos sa pagbasa natin ngayon. Sabi niya, kung ikaw ay maghahanda, huwag mong kumbidahin ang mga kamag-anak mo, ang mga kaibigan mo, dahil makakaganti sila. At kapag ikaw ay nabigyan na ng pagganti, inimbitahan ka nila o binigyan ka nila, abay natanggap mo na ang iyong gantimpala dito sa lupa. Pero, ang sabi ng Panginoong Jesucristo, kapag ikaw ay maghahanda, imbitahin mo ang mga taong walang kapasidad na makaganti sa iyo o makabalik sa kagandahang loob mo. Nagbigay ang Panginoong Jesus ng halimbawa, ang mga dukha, ang mga lumpo, ang mga bulag at iba pa. Palagi po nating tingnan kung ano ang ating motibasyon sa pagtulong. Kung ang pagtulong natin ay dala ng personal na agenda, makasarili, at hindi taos sa puso, tingnan natin, ang pagtulong ko ba talaga ay para sa iba o para sa sarili ko lamang? Tingnan natin kung ang pagtulong na ginagawa natin ay makapagbibigay kapurihan sa Diyos at hindi sa kapurihan sa sarili. Tandaan po natin ang kwento sa Ebanghelyo nang ang mga piniling alagad ni Jesus ay nagbalik na mula sa kanilang pagmimisyon, tuwang-tuwa sila. Kinuwento nila kay Jesus, "Panginoon, nakapagpalayas po kami ng demonyo, nakapagpagaling po kami, nakita namin ang mga masasamang espiritu na umaalis sa mga inaalihan." Tuwang-tuwa sila na sila ay nakagagawa ng mga kababalaghan. Pero alam niyo po kung anong sinabi ni Jesus? Matuwa kayo na ang mga pangalan niyo ay nakasulat na sa aklat ng buhay sa kalangitan. Yun po sana ang ating tingnan. Doon natin ilagay ang ating interes. Doon sa piling ng Diyos sa kalangitan. Huwag ang pangalan ay nakasulat sa mga upuan, kung hindi
ang mga pangalan natin ay nakasulat, nakatala sa libro ng buhay sa kalangitan. Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, maraming salamat po sa lahat ng biyayang inyong ipinagkakaloob sa amin. Ang amin pong pagtulong ay bunsod na rin ng kagandahang loob mo na inyong ibinuhos sa aming mga puso. Kung wala ka Diyos, wala rin kaming maibibigay na pagmamahal at tulong sa iba. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po natin kalimutang i-like ang video ito, mag-comment po kayo, and share it with your family and friends. Ang Panalangin Bago Matulog ay may sariling Facebook page na po. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito, and do not forget to subscribe to our YouTube channel. I-click niyo lamang po ang link na nasa description ng video ito, o kaya naman po, just search Father Fiel Pareha. At kung nais niyo pong maging updated sa ating pagpapahayag, you can join our broadcast channel dito po sa ating Facebook page o kaya naman po sa ating bulletin board sa TikTok app. God bless you po.